Glory, glory to you, Holy God, Father in heaven. In the name of Jesus Christ and with the Holy Spirit, we praise you and we thank you for your love and mercy that you have been given your Son, Jesus Christ, our Lord, who fulfill, O God, your divine covenant because of your love and mercy. We pray, this is our prayer, O Lord, as we believe in Jesus' name. Samahan niyo kami, pangunahan kami muli ng iyong Espiritu, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin mula kanina, na siyang patuloy pong magbubukas ng aming kamalayang espiritual, that we could receive and understand the spiritual purpose, O God, of your holy gospel, as we believe that your word are spirit and they are life. As what you said also, Lord, that kami po hindi lang sa pagkain ng tinapay nabubuhay, kundi sa iyong mga salita. Kaya hiling ko po, Panginoon, na minsan pa sa pagkakataong ito, hayaan niyo po, Lord God, na mag-digest ang bawat salitang ito, Panginoon, sa aming katawan, kaluluwa at espiritu. Upang kami, O Diyos, mula sa iyong banal na panukala, na iyong pong pinili upang maging hindi lamang bayan, kundi to make a family of yours, to unite, O God, that you have been giving your love, your mercy, your faith, in Spirit through your Son, Jesus Christ, ay kami po, O Diyos, ay maging karapat-dapat sa pagpapala mo, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Kaya, Panginoong Jesus, minsan pa, I ask your spiritual presence to anoint continuously each one of us, O Lord Jesus Christ. I pray this as I trust and believe that in you nothing is impossible. Amen. And amen. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Let your word speak to your people, O God. Sing hallelujah. God, sing hallelujah. Yes, Jesus. Sing hallelujah to the Lord. Praise God. Purihin natin si Lord. At ang mabuting balita, brothers and sisters, na ating pong pagsasaluhan bilang pagkain spiritual na nagbibigay buhay at ang patuloy na may kapangyarihan na ito ang gabay na siyang ilaw na tanglaw ng ating buhay, as what Jesus said, brothers and sisters in Christ, that He is the light of the world. Amen? Amen. That whoever follows Him will never walk in the darkness because He has already life. Amen. Kaya pakinggan natin ang salita. Na ganito sinasabi po in the Gospel of St. Matthew, chapter 12, verse 1 to 8, ano brother? Ganito po. At that time, Jesus went through the grain field on the Sabbath. His disciples were hungry and began to pick some head of grain and eat them. When the Pharisees saw this, they said to him, "Look, your disciples are doing what is unlawful in the Sabbath." He answered, "Haven't you read what David did when he and his companions were hungry? He entered the house of God, and his companion ate the consecrated bread, which was not lawful for them to do, but only for the priest. Or haven't you read in the law that the priest on the Sabbath duty in the temple desecrated the Sabbath and yet are innocent? I tell you that something greater than temple is here. If you had known what this word means, I desired mercy, not sacrifice, you would not have condemned the innocent. For the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Amen. My beloved brothers and sisters in Christ, the Holy Gospel of our salvation according to the Word of God.
Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. 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 We do believe. Praise the Lord. Upo na tayo mga kapatid at purihin natin si Lord. Papuri, brothers and sisters, sa mabuting balita ng ating kaligtasan. Amen? Ayan. At ngayon po mga kapatid sa pananampalataya, dadako naman tayo sa pagbasa. Dito naman po sa Aklat ng Tagalog. Amen? At so, isa pong mapagpalang buhay, mapagpalang pagtitipon sa pasensya ng Panginoon. Ganon din po sa mga nasa live streaming, a blessed life and a blessed listening to the gospel, beloved brothers and sisters in Christ. At alam niyo po ba na hindi naman po marami, no, ang pagkakaalam ko sa naiintindihan nila sa kahalagahan po ng fellowship, brothers and sisters in Christ, to praise God, brothers and sisters, amen, with the Word of God. Marami hong mga nagsasagawa ng praising and worship, but minsan wala yung salita ng Diyos. Amen po? Amen. Naalala ko yan, I know some of them is still doing it, pero mayroon na siguro ang iba ngayon, medyo nagkaroon ko ng additional understanding the importance of what is the fellowship means to them. Kasi ang ibang charismatic kasi, nung unang panahon, puro mga kantahan, puro kantahan lang. Naalala lang ni sister yun, naalala ko sinasabi ni sister. Yung unang mga charismatic, puro kantahan. Walang salita ng Diyos. Di ba? Makantahan pa nga nung araw, hindi talaga tumutukoy sa papuri sa Diyos kundi more on joyful. Joyful song ang tawag doon. Hindi talaga praise and worship. Kasi mga kantahin nun ang mga ibon na lumilipad, minamahal ng Diyos. Sino tinutukoy doon? Di ba ibon? Tinutukoy ba ang Diyos na they are worshiping God in Spirit? Di ibon Ang ibon daw ang mahal ng Diyos. Yung mga tipong bang ganon? Pagkagising sa umaga, di ba mga ganun po yun? Di po ba? Naalala niyo ba yun? Which is napakaganda naman po kasi masaya. Amen? Pero pagkahaba-haba ng mga worship na sinasabi o mga papuri, walang Word of God. Pero I know sa panahon natin ngayon, marami nang naging open, bukas, sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya anong sabi ko kanina? Mapalad po tayo, kapatid. Kasi sa pagtitipon natin, yung ating pong pagtitipon na nagpaparangal, praising and worshiping God, brothers and sisters, with the Word of God, beloved brothers and sisters, it is a sign ng alin po? Spiritual motivation of our faith because of our relationship to God. Di ba? Oh, isipin niyo po yun. How blessed we are. Di ba? Tayo talagang pampalad. Kasi naiintindihan na natin nga ang kahalagahan ng pagtitipon ng ganito. Amen? May papuri, no? Pagsamba, at may kalakip na salita ng Diyos. Na siya po ang isang palatandaan na brothers and sisters, ang sabi po, nagmumotivate ang ating spiritual na pananampalataya sa Diyos dahil sa ating relasyon. Relasyon. Sabi mo sa katabi mo, relasyon. Ano sa English po relasyon? Ayan. Hindi po ba? Kasi nga nung araw, pag tinanong ka, Katoliko po ako. Sarado po ang Katoliko. Pag tinanong mo, ano ang relasyon mo sa Diyos? Katoliko. Wow. Di ba? Ganun yun
me. Hello. Amen. Hey, di ba? Hello. Ano ka? Born again. What is your relationship to God? Born again. Lahat po tama. Pero there is something that they don't really understand. The deeper meaning of their faith, brothers and sisters in Christ. This is what the gospel that I would like to share. Kung okay lang sa inyo, i-share ko sa inyo. Kung ayaw nyo, wala naman kayo magagawa. Amen. Amen. Kasi ako nakatayo dito eh. Amen po ba? So, alam niyo po itong gospel na ito, no? Brothers and sisters, ilang beses na natin itong napakinggan. Ilang beses na rin pong na-deliver. Hindi lang po sa gawain ito, maging sa mga churches natin, sa mga gawain, sa iba't ibang gawain, even sa mga Christian church, no, brothers and sisters. At ang kadalasan pinakatalakay dito, kadalasan, no? Ano ba sa English ang kadalasan? Usually. Sa Tagalog, kadalasan, di ba? Usually, most of the time. Di ba? Yan, medyo, ito po yung sinasabi natin. Na, kadalasan po, brothers and sisters, ang tinatalakay dito, Lord of the Sabbath. Tama ho? Lord of the Sabbath. Pag sinabing Lord of the Sabbath, parang pagka napakinggan mo na ito, maalala mo, yung pa rin yun. Lalo na kung yun pa rin yun ang tatalakayin. Amen po ba? So, kadalasan na sabi nga po, dahil po tayo, alam mo naman tayo mga tao, lalo na kung medyo marunong talaga tayo, anong unang-unang malagi sa isip mo? Narinig ko na yan. Alam ko na yan. Narinig ko na yan. Hindi ba? So, normally po yan. Normal po yan, brothers and sisters in Christ. No? Kaya, karamihan, sa nagsasabing, alam ko na yan. Narinig ko na yan eh. Nagkakaroon tuloy ng abnormality. Bakit? Kasi sabi niya, alam ko na yan, narinig ko na yan. Pero, yung outcome, nung alam niya, nung narinig niya, yung outcome, yung kinalabasan sa buhay spiritual, wala rin nang bago. Hindi abnormal. Amen? So, ito po yung mga kapatid sa pananampalataya, no? Na mahalaga nga po na mapakinggan natin ito. Sapagkat alam na natin that Jesus Christ is the Son of God, truly He is, ano po? He is the Son of God. Amen. Siyempre, anak ng Diyos, di anak ng Diyos. Di ba? Amen po? Ngayon, yung sabi nga po dito, brothers and sisters, na sinasabi niya, na ang sabi po dito, pakinggan natin sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Amen po? Anong sinasabi po doon? For the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Hello, brothers and sisters in Christ. Siyempre po, Diyos siya. Amen po? Amen. Sino ba ang mayakda? Sino ba ang author ng Sabbath? Si Jesus Christ. Amen? So, same thing po ang mapag-uusapan natin pag yan pa rin ang tatalakayin natin. Hello, beloved brothers and sisters. So, alam na nga natin. Amen po ba? Maririnig ko rin natin, alam ko na yan, narinig ko na yan. Yung pa rin yun. Amen po ba? But gusto kong i-share sa inyo yung medyo something naman na medyo, may bagong spiritual message. Because the Holy Gospel, always remember, the Holy Gospel, it is a divine spiritual message. Banal na kapahayagan yan na mensahe. Kaya nga ang ating fellowship dito ay ano po? Gospel Healing Message. Gospel Healing Message. Pag sinabing healing, remember, healing is not only brothers and sisters in Christ, no?
for physical needs, but also for our spiritual needs. Because we are composed by physical, soul, and spirit. Amen po? Alam na natin lahat yan. To God be the glory. Kaya, sabi po natin dito, mga kapatid, sa pananampalataya, importante po na makinig kayo. Kasi sabi nga po no, brothers and sisters, yung faith comes from hearing. Amen? Hearing. Hindi po sinasabing faith comes from, ano pa? Hiling. Hiling ng hiling. Lord, bigyan mo ako nito. Lord, kailangan ko po ito. Lord, may problema po ako. Lord, ganito po yun. Lord, no? Hindi po. Hearing. Pakikinig. Amen po ba? Tungkol kay Kristo about Jesus Christ. So, dito, ang sabi natin, divine, banal. Ang proclamation is the divine, yung banal. Sino bang banal? Di ba si Kristo? So, ito po, pansinin niyo po ang sinasabi. Okay? Ang sabi po ng gospel natin na gusto kong i-share sa inyo, kasi hindi na po itong huling verse, kasi madalas natin napapakinggan. Pakinggan niyo po ang portion na ito na sinasabi po. Sa verse 6 po, I tell you that something greater than the temple is here. Amen. Di ba? Sa Tagalog, ang sabi po, ang sabi po dito ay, saan ba tayo? 6 po. Sinasabi ko sa inyo, ito ang salita niya ha, sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa sa templo. Amen. Hindi ba? Kasi yung mga Pharisees, alam naman natin, ang Pharisees is the religious leader on the time of Christ. Mga punong mga relihiyoso. Tagapangaral, tagapangasiwa. Saan? Sa templo. Amen po? Amen. Because they are serving in the temple, brothers and sisters, they are following what is the law. And one of that law is the Sabbath. Oh, di ba? Nakuha niyo na? Amen. Kaya ginamit ni Kristo ang bagay na ito para maintindihan nila na higit pa ang naririto sa templo. Amen. Di ba? Sino po yun? Ito yung Panginoon ng Sabat. Amen. Di ba? Kundi the Lord of the Sabbath. Get yun na. Hello? Amen. So, kung maalala niyo po, sa John chapter 2, nandoon po yun. Nung dumating si Kristo sa templo at pinagtatampo niya ang mga nagtitinda doon. Di ba? Anong sabi po ng mga religious leader? Anong karapatan mo para gawin ito? Sabi nila kay Christ. Ano sinagot ni Kristo? Destroy this temple. And I will build it. And I will build it in 3 days. What? 40 plus years? Itinayo? 3 days lang itatayo mo? So hindi talaga nila maiintindihan. Kahit sila mga religious leader, mga expert ng law, no? Mga teachers ng law, hindi talaga nila naiintindihan, brothers and sisters in Christ. But ito yung katotohanan. Ano sinasabi po ng John chapter 1? Buksan niyo po natin ang Biblia. John chapter 1 verse 1, 2, and 3. Okay, buksan natin yung portion na yon para magbukas ng pasimula ng ating pagtalakay. Amen? Okay. Ano nakasulat? Ang sabi po sa nasusulat, sa pasimula pa'y naroon ang salita. Ang salita ay kasama. Pakinggan natin kasama ng Diyos. Ako nyo na po. Kasama
ng Diyos. Pwede ho bang magtanong sa inyo? Kung okay lang sa inyo? Ano ba pangalan niyo? Sister and brother. Ha? Brothers and sisters, amen. May salita bang lumalabas sa katawan mo? Sa bibig mo, mula sa katawan mo? Wala. Posible. Kasasabi mo lang, wala eh. Meron bang lumalabas na salita sa bibig mo, mula sa katawan mo? Meron. O yun. Kasama mo ba yung salita? Kasama mo ba? O nahiwalay sa'yo? Tama. Para maintindihan natin, di ba? Tama. Sabi ni sister, tama. No? Kasi bihira mo mapakinggan yung mga ganito kasi tawag ito, preaching eh. Hello? Amen. Di po ba? Oh, tama. Talaga naman tama. Kaya nga mabuti na lang, nagiging tama tayo kasi hindi tatamaan tayo. Amen? Ang sabi po doon, pakinggan natin ha, sa pasimula pa'y kasama ng Diyos ang salita. Amen po ba? Pakinggan mo ang verse 3. Okay. Ano sabi ng verse 3? Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Amen po ba? At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Gets niyo ba? Nag-gets niyo ba ang ibig sabihin nun? Di po ba? Through Him all things were made, without Him nothing was made, has been made without Him. So lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan ng salita. Para sa Kanya. Walang nilikha, kundi para sa Kanya. So kaya yung sinabi ng Panginoon, greater, higit pa sa templong naririto, hindi nila naiintindihan. Kaya yung sinasabi ni brother na patotoo kanina, nakita ko po yun, yung twin na yon doon sa patotoo nila. Nakita po ni brother pala yon. Okay, wala po ho palang battery. Puti na lang. Meron na Amen? Na, anong sabi po noon? Mula sa pagkabata, sapagkat ang kanilang ama ay, sabi nga po, punong tagapangaral. Amen? Amen. Puno na tagapangaral. Head teacher sa isang university, brothers and sisters in Christ. Amen. Amen? So mula ng pagkabata, sila po ay talagang well-oriented about the book. Amen? Based doon sa turo ng magulang, pinakikinggan nila, lahat po hanggang sa lumaki po sila. But habang lumalaki po sila, nagkakaroon po sila ng mga sabi nga po rito, damdamin na ano ba ito? Ano po ba ang gusto namin? Gusto nila, ang puso nila nag-research. Naghahanap ang puso nila sa Diyos na ito na kanilang natutunan. Pero, brothers and sisters in Christ, sa kabila po ng kanilang mga natutunan, mga kapatid sa pananampalataya, yung puso nila na naghahanap ng katotohanan ay nagkaroon po ng kaganapan. Because God, Jesus Christ, knows their heart, the desire of their heart. Kaya nga, nung pumunta po sila doon, sa Mecca, para po, sila po yung pilgrimage po nila na ginagawa yearly, na-encounter nila ang Panginoon. Nagpakita sa kanila si Kristo ayon sa kanilang testimony. Nagpakita at nagsalita. Bakit kayo ikot ng ikot dito? Wala naman laman yan. Yung loob na yan, walang laman. So na-amaze sila. At pinakita sa kanila yung kanyang kamay at nagulat siya. Ang akala nung elder, medyo mas matanda siya ng oras sa kanila. Yung pala yung kanyang katwin, nakita rin niya. At kung paano po, no, nagpapatotoo itong isang
kambal sa kanyang nararamdaman, nag-testify din pala yung bata sa kanya ng konti na nararamdaman pala niya yun ng matagal na. Amen? Searching to their faith about God. Kaya nga po, masusumpungan ng tao ang Diyos kung ang paghahanap natin sa Diyos na ito nasa puso. Amen. Pero kung sa muso lang, lalaki ang muso mo. Amen? Hello? Kaya nga nung sumikat nung sumikat po yung Angelina Jolie. artista na makapal ang muso, maraming artista sa atin sa Pilipinas, nagpalaki din ang muso, Si John. nagpakapal din. Kasi Angelina. sikat Talagang tayo, no? Gaya-gaya tayo, kahit alam natin. Kaya kita mo, ngayon, hindi na sikat yung makapal ang muso. Hindi na ngayon mapababa yung muso nila. Wala na. Hindi po ba? Yun yung mga bagay na nagpapahayag ng katotohanan sa atin. Hindi natin kinikita sila. We are exposing the reality that we don't really understand. Inihayag lang natin yung katotohanan na minsan hindi natin naiintindihan bilang isang Kristiyano na mananampalataya. Na higit sa lahat, walang iba. Ito, Amen. itong Kristong ito. Amen. He is more than everything. Ang sabi nga po ni sulat ni Paul sa Colossians chapter 1 verse 15, Jesus Christ is the image of the invisible God. Colossians chapter 1 verse 15. Amen? Hello? Yun ang sinasabi po. Na ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Hindi po ba? Naalala ko tuloy. Bigla akong naalala. Doon po, ito may sa Pilipinas pa po. Tagal na. Bigla ko lang naalala ngayon. Lumapit sa akin, pagkatapos ko mag-preach, sabi mo sa akin, brother, matanong ko lang. Sabi ko, sige po. Basta itatanong niyo po, alam ko. Sabi niya, hindi, tatanong mo kung alam mo eh. Tama naman siya, di ba? Sabi ko, sige po, tatanong niyo. Sabi niya, ilan ba ang Diyos? Sabi ko, isa. Sabi niya, bakit kayo Katoliko? So, doon ko nalaman, hindi siya Katoliko. Bakit kayo Katoliko? Sinasabi niyo, tatlo ang Diyos. Medyo amazing, no? Kasi isa lang ang Diyos eh. Bakit tayo doon, tatlo ang Diyos? Sabi ko, brother, pakinggan mo to ha. Magbibigay muna ako ng halimbawa. Tingnan natin kung magkakaintindihan tayo. Kasi kung hindi tayo magkakaintindihan, huwag na natin ipagpatuloy itong pag-uusap natin. Ikaw ba ay ama? Opo. Sabi ko, may anak ka ba? Sabi niya, meron. Yung anak mo, siyempre po, alam mo na ang binhi niya nanggaling sa'yo. Maliban lang kung maliwa ang sawa mo. Pero hindi ko yung sinabi yun. Dinagdag ko lang ngayon. Ang sabi ko lang, siyempre ang binhi galing sa'yo. Nilabas lang yan ng sawa mo. Opo. So sa makatwid, anong tawag mo doon sa anak mo? Anak ko. Hindi anak mo siya. Sino ang ama? Di ako. Hindi ikaw ang ama. Yan ang anak mo. Hindi ba? Isa ba kayo? Oo. Diba? Pero dalawa kayong persona. Ikaw ang ama, siya ang anak. Pangatlo. Sabi ko sa kanya, ano bang apelyido mo? Hindi sinabi niya apelyido niya, Javier. Kung Javier ka, anong apelyido anak mo? Javier. Di ba pare-pareho yan? Ikaw ang ama, siya ang anak, apelyido niyo Javier. Father, Son, and Holy Spirit. Nga eh. Ba simple? Nagkaibibihan kami. Kasi yan yung mga bagay na dapat natin matutunan. Dahil marami sa atin, pag na-encounter natin mga ganyan, nga tayo nga, bakit tatlo? Trinity, bakit? Isa lang ang Diyos, bakit tatlo? Bubuti na lang, medyo, binigyan ako ng espiritu ng isasagot.
Kung hindi, ang sagot ko sa kanya, kasi hindi apat. Ba't tatlo? Kasi hindi apat. Ibig sabihin, ito po ang ibig sabihin, brothers and sisters in Christ. Ang gospel na ito ay napaka-blessed po, brothers and sisters in Christ. Kasi marami po tayong pinaprioritize sa buhay natin, especially po, brothers and sisters, when it comes to our physical and spiritual life. Pagdating sa physical and spiritual. Amen po ba? Amen. Nagpupunta ka kay Belo para pagandahin ang katawan mo. Pero ang espiritu mo, weak. Kaya kalungkot. Hindi masama yun. Okay yun. Kahit naman ako may sabi na, brother, isama ka sa akin. Dadali na kay Belo, ako nang bahala sa'yo. Pagagwapuhin kita. Papayag ako, siyempre, di ba? Papagwapuhin pala Papuputiin kita. Di po ba? Hindi masama yun. Ang sinasabi ko, na niniglig nila yung pinaka-importante sa buhay pananampalataya. Ang alin? Yung spiritual mo. Kaya kita mo introduction kanina. Ano introduction natin kanina? Hindi po lahat naiintindihan ang purpose ng fellowship. Amen? Yung fellowship po na may praise and worship with the Word of God is a motivation of our spiritual faith because of our relationship kay Kristo na higit pa sa lahat ng bagay na meron ka sa buhay. Di ba? Hello? Di ba? Amen? Yun ang sinasabi po ng ating Holy Gospel, brothers and sisters in Christ. Kaya nga po, tulad ng, nung makita ng mga Pharisees na ang mga alagad ay kumuha ng mga yung ano tawag ito? Sa Tagalog? Butil ng trigo. Hindi po ba? Labag sa kautusan yan. Anong ginamit ni Kristo? Anong ginamit ni Kristo? Nasagot. Quoted from the Old Testament. Doon kay letter po ni 1 Samuel, chapter 21, verse 6 to the following verses. Ikwinento niya, bakit? Hindi niyo pa ba nababasa nangyari kay David? Na pumunta siya doon nung si David po kasi hinahamping siya ni Saul. No? Tumakas po siya dahil papatay siya ni Saul. Yun ang istorya po doon sa 1 Samuel. Amen po ba? So, nagpunta siya doon sa simbahan, gutom na sila. Ano nangyari? Sinabi niya doon sa pare, may makakain ba dyan? Wala, sabi ng pare, maliban dito sa, sabi po, sa tinapay na banal na ito ay panghandog. Pwede bang kumain yan? Ngayon, sagot ng pare, Hindi ba kinapodor sa babae? Pwede. Hindi kami sumisigaw. Kung di kayo sumiping Yeah. sa babae. Yun ang istorya doon. Uh-huh. Sabi David, no, hindi kami sumisiping. Matagal na, kasi nagtatago nga kami. So, binigay nung pare yung pagkain na yun. Bakit po? Bakit ibinigay ng pare? Tanong ko sa inyo, bakit ibinigay ng pare? Gutom sila. Gugutom. Kasi nangangailangan. Gugutom. Di ba? Nangangailangan. Kaya tingnan natin sa gospel. Yung gospel na ito, ipinapakita ng Panginoon how Christ understand the needs of His followers. Amen. Naintindihan ng Panginoon ang pangangailangan ng kanyang mga tagasunod. Kaya kung kayo'y tagasunod, nalalaman ko, brothers and sisters, na ang salita ng Diyos ay may katuparan. Sabi po ng Biblia, alam ni Kristo ang lahat ng pangangailangan mo. Amen. Amen? Hello? Amen. First, Brother, gaya po ng sinabi ko kanina, nung po sinabi nung kambal, sabi niya, sinabi raw ni Kristo na nasa tiyan pa sila ng kambal, ay alam na niya. Binabantayan na siya ni Jesus nung araw na yun. Nasa loob pa siya ng tiyan ng kanyang nanay.
binabantayan na sila ni Jesus. So, sinabi sa doon sa kambal. Yun na po. Ano ba pagkakaiba niya sa atin? Bakit? Bakit kayo nandito? Bakit kayo buhay ngayon? Amen. Amen. Kung hindi kayo binantayan ng Panginoon, wala kayo ngayon dito. Hello? Amen. Yung nanay natin. Hindi ba? Amen. Yun sinasabi natin. Naging gospel natin yung kamakailan yata yun eh. Di ba? The amazing miracles of God. Amen. Natalakay natin yung kamakailan yung gospel. Amen po? Yun ang dapat natin maintindihan. Kasi we are believers. We are Christians. Pero ang katotohanan, ang sabi po dito, unang makikita, ganito. Ano po? Ang unang makikita natin dito, no, nung kumain yung mga alagad noong butil, no, ng trigo na pinuna ng mga religious leader, sinagot sila ng Panginoon. Hindi niyo pa ba nababasa? So, ibig pala sabihin, binasa nila, hindi nila naintindihan. Kasi kung naintindihan nila, bisin sana malalaman nila, brothers and sisters, at hindi po nila, sabi nga po rito, i-judge o huhusgahan ang ginawa ng mga followers ni Christ. Hello? Amen. Di po ba? Kaya dito palang unang makikita natin, ano po? Pinitiksyonan nga ni Kristo, di ba? Yung pag-persecute sa mga alagad. Bakit? Because they are followers. Tagasunod sila. Hindi lang sila basta mananampalataya, taga-sunod. Followers. Puwan niyo ba? Amen. Sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano claiming that they are Christian, they are believers, but they are not followers. Bakit? Hindi nila inaabot minsan ang pangangaral ng sinasabi ng Panginoon sa alagad. Humayo kayo, go, make disciples of all nations. Kayo nga, hindi nyo alam eh, na mahalaga pala maging tagasunod ni Kristo. Not only being a Christians, not only being a believers, but we must be a followers of Christ. If we want to experience the love of Christ, amen, the protection of Christ, at higit sa lahat, ano po yun? Ibigay ang kailangan mo. Diba? Hello? Amen. Amen. Kaya nga sinasabi ng Panginoon eh, alam ng Panginoon, kailangan nila yun eh. Huwag nyo naman hadlangan. Hindi po ba? Kailangan eh. Alam ng Panginoon ang pangangailangan ng tao. Sa mga tweet brothers and sisters in Christ, kung tayo po ay bukas sa isang makatotohanang pananampalataya dahil po sa isang relasyon, kapatid, naniniwala po ako, hindi ka na mananalangin eh, ipoprovide na ng Panginoon ang kailangan mo. Hindi po ba? Hello? Amen. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, you are not the one who choose me. You are not the one who choose me. In John 15 verse 16. But I am the one who chose you and appointed you to go and bear much fruit. The fruit that will last, so that whatever you ask to the Father in my name, it will be given to you. Amen. Amen. Liwanag yun eh. Kaya nga tayo pinili eh. Pinili tayo ng Panginoon para tayo po, ay sabi po rito, mamunga sa isang espiritual na relasyon sa Diyos na ito. Amen. Pag tayo namunga sa isang relasyon sa Diyos na ito, anuman ang hingiin mo sa Ama, ibibigay yan ng Panginoong Jesucristo. Because Christ will follow the will of God the Father as He was sent for that purpose. Amen. O, di ba? Naintindihan niyo ba? Hindi po naintindihan lahat yan ng iba.
Hindi naman lang napapakinggan ng ganitong klaseng preaching siguro. Hindi ko sinasabing magaling ako o ako lang. Hindi. Ang ibig sabihin, bihira makapakinig ng ganitong klase ng mga preaching. Di ba? Amen. Hello. Amen. Amen? Amen. Ang liwanag. Pangalawa, anong sinasama makikita natin dito? Ang sabi ng Panginoon, unaunawaan nyo lang. Kung nauunawaan, if you understand, habag ang ibig Nais ko. ko. Hindi. Hindi ay. Amen po? Amen. Kung naintindihan lang nila, dapat nakita nila yung mga disciples gutom na gutom sa kalalakbay. Amen po? Amen. Na dapat silang mahabag sa kalalagayan. Amen po ba? Amen. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi puro handog lang. Actually, ang handog mo hindi na kinalugdan ng Diyos eh. Kasi they are using the offering, brothers, and sacrifices. But the truth, brothers and sisters, wala namang habag sa puso. Dapat naintindihan ng maraming Kristiyano yan. Maganda ang maghandog, maganda po ang magbigay. Pero kinakailangan Galing sa puso. yung may mercy ka. Amen. Amen? May mercy ka. Bakit po? Pansinin natin. Meron tayong mababasa, kung gusto nyong basahin, dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Okay. Sa chapter 9 ng Book of Romans, no? Chapter 9, Book of Romans, verse 15 and 16. Book of Romans. Letter ni Paul to the Romans, chapter 9, verse 15, 16. 15-16. Biblical po ang ginagamit natin para mayroong power. Hello? Amen. Okay. Dahil naniniwala ako na ang bawat salita ng Diyos ay may kapangyarihan sa buhay ng tao. Kaya ginagamit ko ang reference. Si Kristo, gumamit po ba? Gumamit ba? Opo. Ano sinabi ni Kristo? Ano sinabi ni Christ sa mga religious leader? Hindi niyo pa ba nababasa ang ginawa ni David? Saan kinote niya? Yung isinulat ni Prophet Samuel. Di ba sabi ko, Prophet Samuel? Opo. Diba ko tayo. Kinote sila noon. Itong mercy ito. Saan kinote ito ni Christ? Kay Hosea. Chapter 6, verse 6. Yan yung mga Biblia. Si Kristo nagpo-quote biblical letter. Kasi bawat pahayag ng mga prophet nung time na yun, siya yun. Because he is the word of God. Kino-confirm lang niya because he is alive in human flesh. Yung salita buhay sa pagiging tao. Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, anong tanong ko sa inyo kanina? Oh, magsalita nga kayo. Oh, asa ng salita? Di ba? Kasama mo ba ang salita? Ang salita lumalabas sa bibig mo, nanggagaling sa kaloob-looban mo, lumalabas sa bibig mo, kasama mo ba o hiwalay? Baka na magsasalita ka, sumusunod ang salita mo, lahat ka ng lakad, salita mo, nakasunod sa iyo. Hello? Amen? Amen. Ano nakasulat? Sapagkat wagas ng pag-ibig. Okay, ang sabi po ay, anong sabi po natin? Romans chapter 15, chapter 6 verse 15. Sapagkat ganito ang sabi kay Moises. Ito ang sinabi ng Diyos kay Moses. Doon sa Mount Sinai. Romans 9, 56. Okay. Yeah. Mahahabag ako sa nais kong kahabagan. Amen? At naawa ko sa nais kong kaawaan. Oh. Ibig sabihin nun, ang Diyos pwedeng mahabag sa gusto lang niya. Pwede siyang maawa sa gusto niyang kaawaan. Bakit po? Kasi ang katulad ng Diyos, kung ayaw mo, wag mo. Kung ayaw mo, wag mo. Ano sumunod ng word sa 16?
Maliwanag, sabi po ni Pablo, maliwanag kung gayon na ang pasya. Ano ba ang pasya? Decision. Decision. Amen? Yung pasya, sabi po, ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Yung pasya ng Diyos nakabase sa habag, hindi sa pagsisikap mo o gusto mo. Lord, magsisikap naman ako. Lord, bakit ganito pa rin ang buhay ko? Hindi gusto ng Panginoon. Lord, gusto ko pa yung ganito. No. Amen? Hindi pa naintindihan ng marami. Bakit po? Kasi binabanggit natin yan eh. Alin po? If we have a good relationship to God, maniwala po kayo, ikukumpara ko lang isang halimbawa. Ako at ikaw, pareho natin kilala yung mayor natin dito sa Las Vegas. Kilala rin tayo ng mayor na tayo po ay sakop niya sa city na ito bilang siya ang mayor. Ang pagkakaiba lang, ikaw may relasyon. Ako, wala. Pero kilala ko siya, kilala rin niya ako. Ikaw, hindi lang kilala ka, kundi magkaibigan kayo. Sa tingin mo, kung tayo ay pupunta doon, at mayroon tayong ilalapit sa kanya, sa palagay mo, sino ang unang i-entertain? Bakit? May relasyon. Diba? The simple. Simple. Di ba? At ako, sasabihin na sa akin, Oy, sandali lang ha, direct, maupo ka muna dyan. Alika dito, sekretary, kaso mo ngayon, taga ron sa amin, sa barangay namin yan, Oy, pare nga, pasok ka muna, ano ang problema, ano ba kailangan mo? Yun ang pagkakaiba ng relasyon sa walang relasyon. Kayo ba may relasyon kayo nung araw? Hindi nyo naintindihan, ang alam nyo lang, naniniwala kayo, nananalangin kayo, humihingi kayo. Pero relasyon, ano relasyon nyo? Hindi natin alam eh. Because we are blinded of the truth. Bulag tayo sa katotohanan eh. Bakit po? Sabi ng Panginoon eh, kasi hindi kayo nagpapatuloy na mag-aral sa akin. Amen? Ang sabi po doon sa John chapter 8 verse 30, 31. If you continue my teaching, truly you are my disciples. You will know the truth. And the truth will set you free. Kailan ka mo ba gusto makinig? Kailan ka mo ba gusto makipag-fellowship sa salita ng Diyos? Busy kasi ako, busy. Pasensya ka na, busy ako. Tira mo, daming bakante. Busy kasi. Hindi ba? Normal naman yun, kasi sobra tayo busy talaga rito sa Las Vegas. Lalo na sa Amerika. Lahat ng bagay, bayarin. Utot lang yata, hindi binabayaran ng insurance. Pero lahat. Ang insurance nga po, dito 10 eh. Hindi alam ng Pilipinas kung gaano karami bayarin natin dito sa mga insurance. Bahay, insurance ng bahay, muna sa sakyan, lahat po yan. Health insurance, lahat po ng insurance, asan dito sa Amerika. Ang akala ng taga-Pilipinas, mayaman na mayaman tayo kasi dollar ang inuwi natin doon. Pag inuwi mo yung dollar, matso dinero ka. Pero hindi nila alam yun. Galing pala. Saan yung galing? Sa credit card. Pagbalik dito, magbabayad ng credit card. Di ba? Yun naman ang totoo nun eh. Hello? Amen. Normal lang maging busy. Pero kung ikaw ay naniniwala, yung sinasabi ko, pakinggan yung words, Naniniwala. Sobrang na yata ako sa oras. Naniniwala. Amen? Amen. Sa Diyos na ito, ayon, according sa iyong relasyon. Pakinggan nyo ha, ang words ha. Believing according to your relationship. Kapatid, hindi maaaring hindi ka mag-limitate. Gusto ko makipag-fellowship sa Diyos kong ito because I have a good relationship. Because I know, I believe Him. Amen. And I have a relationship. Kaibigan mo nga lang kung binahin ka. O pare, o mare, bakit? Punta ka nito sa bahay. Nagluto ako ng ginataan. O talaga?
Oy, sa dito, actually, mag-ano sana ako maglalabay. Pero hindi bali mabiyanin labahin ko, punta ako dyan. Kasi meron ka palang nilutong binataan. Tama? Amen. Halo-halo. O may halo-halo. Yun. Hello? Pero pagdating sa fellowship, ay naku, pasensya ka na bakit? Kasi maglalaba pa ako. Ako po, patay. Eh, hindi naman natin pwede musgahan yun kasi nga sabi ko, human nature because lack of understanding of their faith to God. Amen? Amen. Amen. Sa totoo lang. Salamat nga ho tayo rito eh. Bakit po? May mga sasakyan tayo, kahit malayo, nakakarating tayo, may sasakyan tayo. Ito nga, malayo mo. Naku, layo mo pala tinitirahan niya. Nakapunta na ba kayo sa pinakadulong-dulo po ng Henderson? Yung dulo sa pinakadulong-dulong bundok, yung malapit na mahulog. Doon yung nakatira yan. Talaga ba niya? Opo! Inatinda mo yan, nagulat ako. Wala yung bahay-bahay ito. Walang pinakadulong-dulo. Yung tipo, kasi bundok pala yun eh. Pag nandun ka, kita mo buong Las Vegas, di ba? Oo, meron. Opo, nasa tuktok May ng view. bundok sila. Pagka ikaw ay medyo nagising ng umaga na hindi ka pa nagilamos, malamang mahuhulog ka eh, kasi pababa na eh. Kalayo eh. Nagpupunta rito. Magkano pupunta mo rito sa bayad mo sa Gab? 54. O $54. Wow. One way, no? One way. $54. Makarating lang dito. Tapos another $54. Pauwi na naman. Pero huwag kayo mag-alala, hatid ka namin. Bigyan na lang 53. Di ba, sister? Hindi nga, hindi. Binibigyan natin ng exposure yung reality, yung katotohanan. Amen. Kasi ito po ang purpose talaga bakit tayo nagkakatipon dito. Because if we are truly followers of God, dadali ko po kayo sa isang bahagi ito. Bahagi po ha, na dapat maintindihan natin. John chapter 12, verse 26 yata yon. Okay. Para maintindihan po lang natin ito. Para sa lahat po, pasensya na ko, nabibless po ako ipaliwanag sa inyo ito. This is for, not only for me, this is for all of us. Especially sa inyo brothers and sisters. Okay, pansinin po natin. Ang sinabi ni Kristo sa Gospel na sinulat ni John chapter 12 verse 26. Sa Tagalog. Ang naghahanap ng maglingkod sa akin ay dapat sumusunod sa akin. Saan man ako naroon, ay naruroon din siya. Tingnan niyo po yun ha. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Amen. Amen. Pararangalan ka Ng Ama. ng Ama. Amen. Ang maging ikaw ay lingkod. Pag sinabi lingkod, that is the apostles, that is the disciples, that is the followers. Amen. Amen po? Amen. Yun po ang ibig sabihin nito. Amen? If we want to experience the mercy of Jesus Christ, kung gusto natin maranasan yung habag ng Panginoon, sabi nga po, kahabagan eh. Yung nais na kahabagan. Eh, huwag ka na magtaka kung paminsan-minsan hindi ka kinahabagan. Amen. Lord, mahabag ka naman po sa akin. Tapos pagkalipas, Lord, mahabag ka naman po sa akin. Maawa po kayo, Lord, sa akin. Ha? Wala pa rin nangyayari. Kasi nga hindi nila naintindihan. Kaya mahalaga po maintindihan. Kaya nga po, I'm trying the best that I can na maintindihan niya. Yung gospel natin. Amen. Amen po? Amen. Hello? Amen. Lahat po itong ginagawa natin, brothers and sisters in Christ, dahil sa Kanya. Sapagkat siya po ang Panginoon natin. He is the Lord of our Lord. He is the King of our of everything on earth. Amen. Amen. He is the Lord of the Sabbath. Nilikha po ang Sabbath para sa benepisyo ng tao. Hindi po yung tao para sa Sabbath. Naintindihan ba yun? Mm-hmm. Ipinagpipilitan nila, ganun po ang gusto nilang ma-emphasize doon sa mga followers up to the present day. Di po ba? Na pag hindi ka, sabi ng isang church, pag hindi ka uma-attend, malaki na ang utang mo sa tithes mo. Sa iglesia. Hindi ba? Pag wala ka na, hindi ka nakaka-attend dito, tatanggalin ka na.
So matatakot ka. Ikaw itinawag dito ng Diyos. Isipin ko naman. Pero may kasamang pananakot eh. Hindi po ba? Hello? Amen. Pero ganun talaga eh. Amen? Kaya nga ho tayo nagpapasalamat sa Diyos. Even though we are part of our church that was established by our Lord Jesus Christ, we have this ministry, the ministry that was established by our Lord Jesus Christ, a ministry of reconciliation. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians, amen? 5 verse 18. Hello? Kaya nga po, ang sabi po dito, naniniwala tayo sa Kanya. Siya ang higit sa lahat. Dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Amen. At anuman ang meron sa sanlibutan ito, kapatid, sa totoo lang, siya ang Panginoon. Wala nang iba. Amen. Amen? Amen. Kaya po mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. John chapter 15 yata yun, verse 7. Manatili kayo Hindi sa- po ba? Remain in me and I will remain in you. Amen? From chapter 15 ng John at chapter 15 verse 4 and verse 7. Remain in me. Manatili kayo sa akin. Ako, ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Remain in me. Manatili kayo sa akin. At ako'y mananatili sa inyo. Sapagkat kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Amen? Yun ang sabi ko ng Panginoon. Hindi ko na masyadong binigyan dahil wala tayong time. Amen. Ang sabi sa verse 7, manatili kayo sa aking salita. Whatever you ask, if you remain in my word, whatever you ask, I will give it to you. So paano tayo mananatili? Busy ka, busy. Huwag naman sana mangyari Impeach ka. na katulad ng nangyayari sa Pilipinas na yun ay usapin ngayon ang pag-i-impeach ng BC. Hindi nga. Di ba? Pag-i-impeach ng BC. Baka dumating ang panahon sa ka-BBC mo, ma-impeach ka rin ni Lord. Nasusulat yan. Na dito sa Biblia yan, ang pag-impeach, yung judgment. Yung pagkilala, Lord, nandito po ako. I preach, I proclaim your name. I perform power of healing. Hindi kita. Pero sabi ni Lord, excuse me, hindi kita kilala. Amen? Matthew po yun, chapter 7, verse 21 and 22 sa mga Biblia nyo. Yeah. Kaya nga po mga kapatid sa pananampalataya, sinasabi po ng mabuting balita ngayon sa atin, higit pa sa templo. Ibig sabihin, higit pa sa lahat ng mayroon sa sanlibutan ito, ang Kristo na ito. Amen. Mabuti na lang yung kambal na iyon na nagdi-desire na malaman nila ang pananampalataya nila sa Diyos. No? Nagpakita si Kristo. Amen. Amen po? Tayo hindi nga tayo nag-desire pero nagpakita sa Kristo eh. Paano nagpakita si Kristo sa atin? Po? Nandito tayo. Salita Sa na yung problema. kinasalita Sa problema! niya. Ala. Kasi yung problema mag-isa ni para lumapit tayo kay Kristo. Di ba? Amen. Take it away. Kaya pag walang problema, okay lang Lord, pasensya ka na Lord, busy ako. Pagkadating ng panahon, bibigyan ka ng problema ni Lord. Tapos sabi mo, Lord, asaan ka? Busy na ako. Busy rin ako. Amen? Purihin natin ang Panginoon. To God be the glory, pagpalain nawa ng Panginoon, ang mga kapahigang ito na ipinagkaloob niya sa atin. Tunay nga po, walang ibang Diyos Amen. na higit pa sa lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Jesus Christ, the Son of the living God, brothers and sisters in Christ, who came down from heaven to fulfill what is the will of God the Father. And believe it, brothers and sisters, as what Jesus said, that the will of the Father is not to lose even one of us, but to raise us on the last days. Because that is the will of God the Father. Yes, your Father God. We praise you, we glorify you. I believe, Lord. I believe, Lord, Jesus Christ. You know my truly, you said that you choose us. You choose us, O Lord God. I know
can separate me now? You saw the veil, you made a way. When you said that it is done, you tore the veil, you made a way. When you said that it is Sinabi ng Panginoon, naganap na, Ama. It is finished. Brothers and sisters, you are under God's protection. Remember that. If you have a good relationship to Christ, you are in the hands of Christ. Amen? Amen. I know you love me. I know you love me. At the cross I found my need, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I found my need, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Kaya nga sabi ng Panginoon sa aklat ng Hebrew chapter 10 verse 22, kaya nga't lumapit tayo sa Diyos na may malinis at tapat na puso, matibay na pananampalataya sa Kanya. Amen? Amen. Lumapit po tayo sa Panginoon na may tapat na puso, malinis na Malinis puso, na puso. brothers and sisters in Christ. Sinasabi ng Panginoon, if you believe me, you can do also what I am doing. Amen. Kung naniniwala po tayo, magagawa rin po natin ang ginagawa ng Panginoon. At ano nga po yung kapatid? Ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos, ang habag ng Diyos. Ang lahat ng ngayon ay susundan ng Panginoon ng mga tanda at himala sa ating buhay. Amen. Father, by the grace of your love and mercy, that you fulfill your divine covenant by sending your word so sweet you in the beginning. Your word that everything was created through Him and for Him. That in Him there is life, and that life is the light of our life. Amen. And we pray in the name of Jesus Christ our Lord, and with the Holy Spirit, Father God in heaven, sa oras na ito. Narito po, O Lord God, ang bawat isa na tumanggap, nanalig at sumampalataya. Buong puso po kami nagtitiwala sa kaganapan at katuparan niyang salita. Panginoong Hesus, ikaw po nagsabi, walang salita na lalabas sa inyong bibig na ito po'y bawawalan ng kabuluhan. But every word will be fulfilled, for this is your will to be done for the glory of your holy name. Amen. Jesus, we trust in you and we believe, O Lord God, that you are the good shepherd who laid down his life for this victory, O God, that we have right now in our life because of
your love and mercy, and fulfilling the will of God the Father. Allowed us to proclaim our faith. Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not be want. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare the table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Jesus, muli po